Guys, nakakalungkot isipin kasi yung anak ni Negneg namatay. November 1 nga pala ito ng tanghali. Ngayon ko lang pala siya ma-edit. Bale, late upload ito. Ayan na nga si Puti. Ngayon, binubuhay nga namin siya kanina. Kaso nga lang, wala na talaga. And kinagabihan nga guys, nagtirik na nga kami ng mga kandila dito. Inumpisahan pala namin nilalay dito sa harap ng pintuan. Ito yung unang pintuan na isa. Kasi kung nanonood kayo sa dati kong vlog, nabanggit ko pala doon na dalawa yung pintuan dito. Kaya naman nag-umpisa muna kami sa harap. At ayan na nga yung pusa ko guys. Nakikigulo na naman sa akin at nakikiepa. Medyo marami-rami pa naman dyan yung kandila namin. Kung nakikita nyo man yung hawak ni Lalay. Hindi ko nabilang kung ilan pala yung hawak ko na kandila nun. Basta't alam ko 5 or 4 yata. At ewan ko kung ganun din yung kay Lalay o mas higit pa. At ayan na nga yung kandila ko. 2 na lang pala natira. Pasok muna pala kami at tinignan ko yung tuta. At eto, si Negneg, pakinggan nyo umiiyak. O diba, ang lakas ng iyak ni Negneg. Kaya siguro malakas yung iyak niya kasi sobrang nangungulila talaga siya. Para ba naman kasi si Negneg, hilamos siya ng hilamos, basang-basa yung mga tuta niya. Tapos ayun tuloy, hindi ko alam kung paano nangyari, basta't nawalan na lang ng buhay. Siya guys, mabalik nga tayo dito sa ginagawa natin. Nakapagtirik na pala kami doon sa gilid. Pumasok na kami dito sa isang pintuan at nagtirik na din. At ayan na nga guys, bali lahat dyan pala sa unahan at mamaya ko ipapakita sa inyo yung nasa gilid. O diba, sobrang ganda niyang tignan, para kang nasa maraming ilaw. Walang ganon. Ano daw, nasa maraming ilaw. At ayan na nga guys, sa mga gilid niya. Hindi pala ako dyan yung nagbibideo guys, si Lalay ko pala. Yes po, ginagawa ko na po siya ngayon na videographer. Kaya wag na kayo magtaka guys kung bakit ang ganda ng kuha niya. O diba, ang likot, walang ganon. Hindi guys, kahit malikot pa yung pagkakamera niya, boto pa talaga ako sa kanya kasi supportive siya sa akin. O diba, sana all. Sabi ko sa kanya, matututo din siya. At ayan nga, kung makikita nyo, ibang lugar na pala ito. Kasi sabi ko kay kuya ko, mag-video siya dyan sa Shiloh. Kasi nga hindi tayo makakapunta guys. Alam nyo na kung anong dahilan. Sabi niya naman, sige. Kinakabahan nga ako noon yung sinabi kong mag-video siya dyan. Kasi ayaw niya or mahihiya siya, kaya ganun. Pero sumaya naman yung puso ko nang nagsabi siya agad na sige. Kaya naman sabi ko sa kanya, sige kuya, para naman maisama ko siya sa vlog ko. At supportive din ng person na yan. Buti nga hindi nga siya nahihiya sa mga oras na yan kahit maraming tao. Hindi mo na pala kami makakapunta dyan. Kasi naman baka ayaw nila kaming makita. Baka may taong ayaw akong makita, ganun. Okay lang naman at sa susunod na lang.